Nagsisimula ang ating istorya sa isang gabing binabayo ng napakalakas na ulan. Sa labas ng gusali ng Black Death Sect, isang misteryosong lalaki ang dumating na napupuno ng takip ang buong katawan. Nang bigla na lang kumidlat ng napakalakas dahilan ng pagkabunyag ng napakaraming anino na naghihintay sa pasukan. Ang mga ito ay pagmamay-ari ng hindi mabilang na mga martial artist ng sekta, naghihintay sa misteryosong lalaki dala-dala ang kanilang mga armas. Napapakagat ng ngipin sa matinding pagkainis, mariing inihayag ng isang martial artist ang pagdating ng swordsman na walang pangalan at nag-utos siya sa kanyang mga kasamahan na patayin ang naturang lalaki. Sa sandaling yun, sabay-sabay na sumugod ang mga martial artist sa pamamagitan ng mataas na paglukso upang umatake sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi ito alintana ng misteryosong lalaki at tahimik lang na inihanda ang kanyang kamay para hawakan ang nakatagong espada. Sa isang iglap, mabilis niyang binunot ang sandata at pinakawalan ng isang napakalakas na paghiwa, isang ataking tumapos sa lahat ng mga martial artist na sumugod sa kanya kung saan dumanak ang napakaraming dugo sa paligid. Bagamat natuon ang atensyon nitong lalaki, ito ay dahil pansin niya ang pagdating pa ng mas maraming martial artist. Mula sa iba't ibang direksyon ay mabilis nila siyang napalibutan, at dahil wala na siyang may matatakbuhan, nagpatuloy sa pagsugod ang grupo upang siya ay tapusin. Pero bago noon ay umapak ang misteryosong lalaki gamit ng buo niyang lakas sa lupa, kasunod ay ang muli nitong pagpapakawala ng isang napakalakas na pag-atake gamit ng kanyang espada na siya ring humiwa sa lahat ng sumusugod sa harapan nito. Gayunpaman kahit na ganoon ay hindi natinag ang grupo at walang pag-aalinlangan na nagpatuloy sa pagdagsa patungo sa lalaki. Dali-dali naman nitong inikot ang kanyang espada, dahilan ng pagsugpo nito sa mga martial artist sa malapit. Batid na masyadong napakarami ng kalaban, nagpasya siyang tumakbo upang makagawa ng distansya. Subalit bago pa man siya makalayo ay biglang sumulpot ang isang kalaban sa kanyang likuran habang angat-angat ang sandata nitong si Bat. Sumigaw ang lalaki, sinasabing nahuli na nito ngayon ang bastardo. Subalit bago pa man matamaan ang misteryosong lalaki sa kanyang likuran ay biglang sumulpot ang kulay asul na bagay. Ang bagay na ito ay isang feature ng system, kung saan sa sandaling ito'y lumitaw ay ang pagpapalabas nito ng kulay asul na liwanag dahilan ng pagkahiwa ng ulo ng kalaban at ng kanyang sandata. Hindi maintindihan ang tagpo, sa natitira nitong huling hininga ay natanong na lamang ng lalaki kung papaano itong nangyari. At doon nagpatuloy ang misteryosong lalaki na siyang bida ng ating istorya. Matapos ng ilang minuto habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, sa bumabahang sahig ay ang mga nagkalat na armas at mga bangkay kung saan ngayon pinapalibutan ang ating bida, nagpapahiwatig na natalo nitong lahat ng mag-isa ang mga kalaban. Samantala sa loob ng Black Death Sect ay naroon ang isang lalaking tahimik at mapayapang naghihintay. Isa itong matandang lalaki na mayroong kulay puting buhok, suot na kulay puting balabal na may disenyo ng mga ahas, at nakahanda ang espada nito sa tabi. Maya't-maya pa ay napangiti na lang bigla ang matanda. Habang siya ay nakatingin sa kawalan sa kanyang harapan, biglang sumulpot ang ating bida matapos ng isang napakalakas na pagkidlat. Saglit na natigilan ang ating bida at ang matandang lalaki ngunit matapos ng iilang saglit ay natanong ng matanda kung siya ba ang tinaguriang swordsman na walang pangalan. Hindi sumagot ang ating bida at nagpatuloy lang sa pagtitig sa harap ng matanda. Tanong pa nitong matanda na kung siya ay isang swordsman ng hustisya, bakit napakahigpit ng pagkakabalot nito? Mariing sinagot ng ating bida na ito'y dahil hindi siya ganoon. Natuon ang tingin ng matanda patungo sa kanya at isinaad na kung hindi siya isang swordsman ng hustisya, bakit nito hinahabol at pinapatay ang mga miyembro ng unorthodox sect? Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa pagkainis at iginiit na siya ay hindi isang makatarungang swordsman. Dahil sa sagot nito ay ngumiti ang matanda, kasunod ay napahawak siya sa kanyang mukha at tumatawang sinabi na mukhang nilinlang nito ang lahat. Paliwanag ng ating bida na wala siyang nilinlang at naniwala lang ang mga ito sa gusto nilang paniwalaan. Iniisip ng matanda na ito ay napaka-interesadong lalaki, kinuha niya ang kanyang espada sa tabi. Unti-unti niya itong binunot palabas sa takip, at binanggit na kahit pa kailangan niyang tumawid sa ilog ng mga namayapa ngayong araw ay naniniwala siyang wala siyang pagsisisihan. Pagkatapos ay ang pag-angat nito ng espada habang napapalibutan ng kanyang kulay asul na enerhiya sabay sigaw sa ating bida na ito'y sumugod, at kahit ito man ay ang walang pangalang swordsman o hindi, naroon siya upang ito'y patayin gaya nilang lahat.
Samantala naghanda din ang ating bida sa pagpapalabas nito ng kanyang pagtindig habang hawak ang armas at napapalibutan ng kulay pulang enerhiya. Maging ang matanda ay hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang sandata. Sa sandaling yun, bumagal ang oras kung saan makikita natin ang unti-unting pagkahulog ng isang patak ng ulan. Sa oras na ito'y pumatak sa sahig, walang pag-aalinlangang sumugod ang ating bida at ganoon din ang matanda, dahilan ng pagpapakawala nila ng sobrang bilis na mga sunod-sunod na pag-atake sa puntong hindi na sila makita. Matapos ng ilang minuto sa Black Death Sect, sa pagpapatuloy ng matinding ulan ay mapapansin natin ang mga paa na naglalakad sa matubig na sahig at ang nagdudugong espada. Pagmamay-ari ito ng ating bida na lumalabas ngayon sa sekta, nagpapahiwatig ng pagkakapanalo nito. Habang siya ay nagpapatuloy ay inangat nito ang takip ng kanyang armas. Nang bigla na lang kumidlat ng napakalakas, dahilan ng malinaw na paglitaw ng madilim na itsura nito habang ibinabalik ang kanyang sandata sa takip. Lumipat naman bigla ang eksena bago ng mga pangyayari habang makikita natin ang dahan-dahang pagkahulog ng isang talulot ng bulaklak. Maya't-maya pa ay bumagsak ito sa lupa na napupuno ng dugo. Naroon ito sa isang hagdan katabi ang isang bangkay. Nang bigla na lang may paang umakyat sa hagdan at walang pag-aalinlangan nitong inapakan. Ang naroon ay mga kalalakihang may mga simbolo sa kanilang likuran, at hindi lamang ito iilan dahil ito'y hindi mabilang na mga dumagsang martial artist mula sa iba't ibang sekta dala-dala ang kanilang mga bandila papasok sa loob ng isang gusali. Makalipas ng ilang sandali ay bumungad ang mga matatandang elder ng bawat sekta sa harapan, kung saan habang nasisilayan nila ang nagkalat na mga nahiwang bangkay sa paligid ay natanong nila kung ito ba ang Mount Hua sect na dati nilang kilala. Dahil sa nakakasindak na tagpo, napadasal ang monghe. Samantala ang isang elder ay pasigaw na nagsabi na ito'y kagagawa ng isang demonyo at natanong kung sino ang may kagagawa ng pagbaha ng dugo sa Mount Hua, pero pinigil siya ng katabi nitong elder dahil sa napapansin nilang papalapit. Sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang aninong mabagal at unti-unting lumalapit sa kanila. Dito ay pansin natin ang baluktot nitong mga paa. Isa itong Plum Blossom Swordsman ng Mount Hua sect, hawak ang putol niyang espada habang naliligo sa sariling dugo. Sa paglabas nito ay nagulat ng todo ang mga elder, hindi makapaniwala na mayroon pang nabubuhay sa ganitong sitwasyon. Saad nitong lalaki na ang kanilang sekta ay napuksa ng isang tao lamang. Nang bigla na lang lumitaw ang isang nakakasilaw na kulay pulang liwanag sa likuran nito, dahilan ng paghahanda ng mga elder at mga martial artist dahil alam nila na narito ang kalaban. Sa sandaling tumama itong liwanag ay naglikha ito ng napakalakas na pagsabog at naging sanhi ng pagtilapon ng mga putol na bahagi ng katawan. Sa tindi ng puwersa ay napatakip ang mga elder at inihanda ang kanilang mga sandata. Makalipas ng ilang sandali matapos na humupa ng usok, bumungad sa kanilang harapan ang swordsman na biglang nahiwa ang katawan. Sa matinding galit, sumigaw ang elder na lumabas ang bastardo at ipakita nito ang sarili. Agad naman niya itong sinunod kaya may makikita tayong paglabas ng mga paa. Kasunod ay ang paghakbang niya patungo sa mga martial artist habang daladala ang isang putol na ulo. Matapos noon ay tinawag niya ang atensyon ng bawat sekta na naroon, ang Shaolin sect, ang Wudang sect, ang Qincheng sect, at ang sekta ng Namgong. Ito ay ang bida sa ating istorya na ngayon ay inaangat ang kanyang espada sa balikat at nagsasabi na sila'y nakalikom ng napakaraming tao. Bagamat pinagsabihan lang siya ng mga elder na manahimik, tinanong siya ng elder ng Wudang kung sino siya at bakit niya ginawa itong pagpaslang. Napakamot ng ulo ang ating bida at ipinaliwanag na pumunta siya roon dahil mayroong nagsabi na ang Mount Hua sect ay ang pinakamalakas. Nang bigla na lang nitong itinapon ang hawak niyang putol na ulo, ito'y ulo ng isang matandang lalaki na nagpagulong-gulong sa harap ng mga martial artist. Dagdag pa ng ating bida habang ipinapalabas ang kulay pula nitong enerhiya na mukhang ang chismis na yun ay hindi kapani-paniwala. Natigilan ang mga elder ng bawat sekta nang maunawaan na ang ulong ito ay pagmamay-ari ng sect leader ng Mount Hua. Nang bigla na lang na muling inangat ng ating bida ang kanyang espada, at habang itinuturo ito sa mga kalalakihan, tanong niya na dahil sila ay pumunta roon ng sabay-sabay, mas malakas sila sa Mount Hua hindi ba? Sa tindi ng panggagalaiti ay buong lakas na pasigaw na nag-utos ang elder ng Wudang sect na siya ay manahimik. At habang ipinapalabas ng bawat elder ang kanilang mga kapangyarihan ay napagdesisyonan nilang patayin ngayon at doon ang ating bida upang makapagdala ng kapayapaan sa mga kaluluwa ng miyembro ng Mount Hua.
Matapos ng ilang saglit ay ang napakabilis ng mga itong pagsugod, kung saan ang sila ay makalapit sa ating bida ay ang sabay-sabay na pagpapalabas nila ng kanilang malalakas na mga teknik upang umatake. Nasisilayan itong tagpo, may tuwalang na naisip ng ating bida na sobrang saya talaga sa lugar na iyon. Matapos noon ay ang paglipat ng eksena pabalik sa realidad kung saan naroon ang ating bida suot ang isang VR headset. Kaagad niya itong inalis sa kanyang ulo, at matapos ng matagal nitong paglalaro ay napabuntong hininga siya ng malakas habang nakaupo sa isang sofa. Hawak ang kanyang leeg, natanong niya kung sobra pa ba sa kanya ang pinagsamang pag-atake galing sa ganoon karaming kalaban. Sa itaas ng lamesa sa kanyang harapan ay makikita naman natin ang case ng laro na kanyang ginamit, ang larong tinatawag na Murim Online. Isa itong bagong gawang virtual reality sa mundo ng Murim, at ito'y kilala sa malupit nitong karahasan, kasama ang pagputol sa kamay at leeg, at sobrang marahas na aksyon. At kahit puno ito ng mga reklamo na humihiling na isara ang kanilang serbisyo, gusto ito ng ating bida dahil walang ibang laro ang katulad nito. Napapakamot sa kanyang ulo habang mayroong lumalabas na balita sa telebisyon, naisip niya na kailangan niyang gumawa ng mas maingat pang paraan sa susunod. Sa telebisyon ay ang pagbabalita patungkol sa pagkawala ni Mr. No ng Dido Corporation. Naririnig ito, naisip ng ating bida na marahil ito'y isang asasinasyon. Sa likod ng mga kurtina kung saan siya ay naroon ay maririnig naman ang umiiyak na boses na humihingi ng tulong, dahilan ng mabilis na paglingon ng ating bida patungo sa pinanggagalingan nito. Dahil dito, mayroon siyang naalala, kaya kinuha nito ang isang mahabang bagay sa likod ng inuupuan niyang sofa. Pagkatapos ay tumungo siya sa kinaroroonan ng boses at doon ay bumungad ang isang lalaking nakagapos at nagmamakaawang huwag patayin. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang lalaking hinahanap sa balita na patuloy ngayon sa paghingi ng tulong. Bagamat napaupo lang ang ating bida sa kanyang harap at napatakip ng bibig habang inaangat ang malaking martilyo. Kasunod ay ang marahas na pagpisil niya sa pisngi ng lalaki at pagtatanong kung gusto ba nito ng kanyang tulong. Naiiyak na nakiusap itong lalaki na hindi niya alam kung bakit siya nito kinidnap pero wala talaga siyang ginawa. Nang bigla na lang mayroong itinapong mga larawan ang ating bida sa kanyang harapan, mga nakakasindak na larawan habang pinapahirapan niya ang iba't ibang mga babae, kaya nagugulat at nababahala nitong natanong kung papaano niyang nakuha itong lahat. Bagamat napatayo lang ang ating bida at habang inaayos nito ang kanyang hawak na malaking martilyo ay pinaliwanag niya na kung wala itong ginawang masamang bagay ay hindi siya nito magiging biktima. Buong loob na nagmakaawa itong lalaki na siya ay patawarin dahil nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa. Ngunit bigla na lang buong lakas na hinila ng ating bida ang buhok nito sabay sabi na pamilyar sa lalaki ang salitang patawarin. Dagdag pa niya na kung siya man o ang lalaki ang nakakarinig sa mga salitang yun, hindi ba ito nakakasawa na? Matapos noon ay iniunat ng ating bida ang kanyang braso upang itaas ang sandatang hawak para ihampas sa lalaki. Ngunit bago pa man matamaan itong lalaki ay ang pag-iba ng ekspresyon sa kanyang mukha, kasunod ay ang buong lakas niyang pagsigaw kung saan gamit ng kanyang katawan ay itinulak nito ang ating bida. Dahilan kung bakit ito napaatras at nagawa nitong mabitawan ang kanyang armas. Gamit ng natitira nitong lakas, nakawala ang lalaki sa pagkakagapos ng kanyang mga kamay. Napapakagat ng ngipin sa inis, habang hawak-hawak ngayon ang malaking martilyo ay binalaan niya ang ating bida na itong bastardo ay mamamatay ngayon. Makalipas ng ilang saglit ay nanlaki naman ang mga mata ng ating bida at siya ay napangiti. Ito ay dahil walang inaaksayang oras na sumugod ang lalaki angat-angat ang sandata upang ihampas sa ating bida. Sapagkat mabilis na ginalaw ng ating bida ang kanya mga paa, dahilan kung bakit bahagya nitong naiwasan ang ginawang pag-atake ng lalaki. Ang pagkakataong ito ay naging isang malaking oportunidad kaya nagpalabas ang ating bida ng isang buong lakas na pagsuntok. Na siyang kaagad na tumama sa katawan nitong lalaki, sa lakas nito ay napabukas siya ng kanyang bibig at tumalsik ang laway nito palabas. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil gamit ng kanyang tuhod, muli nitong inatake ang lalaki sa kanyang ulo dahilan ng napakalakas na pagtilapon nito sa malayo. Dahil sa mga malakas na pag-ataking ito, saglit na nawala ng malay itong lalaki habang nakahandusay sa sahig. Maya't-maya pa ay ang paggapang nito patungo sa pinanggagalingan ng liwanag habang paulit-ulit na nagsasabi na lumayo ito sa kanya. Buong lakas pa nitong pagmamakaawa ng paulit-ulit na ayaw niyang mamatay. Sa sandaling maabot niya ang pintuan na pinanggagalingan ng liwanag,
kaagad siyang napasandal upang makapagpahinga. Nang bigla na lang nitong naramdaman ang maginaw na ihip ng hangin na nanggagaling sa loob. Sinubukan niyang tingnan kung ano ang naroon, at bumungad sa kanya ang kapangipangilabot na tanawin. Ito'y hindi mabilang na mga nakabalot na bangkay na napaloob sa isang maginaw na silid. Habang siya ay natitigilan ay mapapansin natin ang pagdating ng ating bida sa kanyang likuran, iniisip na karamihan sa mga tao ay herbivores. At sa kaunting bilang ng mga carnivores, sila ay umaatake, nangangaso, at kinakain nila ang mga mahihina kesa sa kanila. Para naman sa ating bida, siya ay ang humahabol sa mga carnivores, at siya ay isang hunter. Napansin ang paglapit ng ating bida, nagmakaawa itong lalaki na lumayo ito sa kanya. Pasigaw pa nitong dagdag habang napapamura na itong bastardo ay huwag lumapit. Nang bigla na lang mayroong sumipa ng napakalakas sa pintuan ng silid na kanilang kinaroroonan dahilan ng pagbukas nito. Naroon ang maraming bilang ng mga pulisya na mabilis na dumagsa patungo sa loob. Sa sandaling marating nila ang kinaroroonan ng dalawa, inutusan nila ang ating bida na tumigil. Ang isang detective na nangunguna sa mga pulisya ay tinawag ang ating bida sa kanyang pangalang Dong Bangso at may kinuhang bagay sa loob ng kanyang damit. Ito'y identifikasyon na nagpapatunay na siya ay kabilang sa puwersa ng pulisya, sabay sabi na sa hinala ng kidnapping, maling pagkakakulong, at pagpatay, inaaresto niya ito na siyang umagaw sa atensyon ni Bangso. Hindi alam kung papaano nakarating roon ang mga pulis, natanong niya kung papaano nilang nalaman ang lugar na iyon. Nang bigla na lang nagpaputok ng baril ang detective. Hawak-hawak ang baril, nagsabi siya na ito'y tunay na bala at hindi ba siyang nagsabi sa bastardo na ito'y tumigil. Napatitig naman ang ating bida sa marka ng bala na tumama malapit sa kanya. At habang siya ay nakatayo sa harap ng napakaraming bilang ng kalalakihan, mayroong pumasok sa kanyang isipan. Naisip niya na ito'y pamilyar na sitwasyon dahil parang siya ngayon ay nasa loob ng laro kung saan nakaharap din ito ang maraming bilang ng mga martial artist. Makalipas ng ilang saglit ay napangiti siya, at naagaw ang atensyon ng detective dahil sa pagtatanong nito kung alam niya ba itong bagay. Inihayag niya na pumatay ang lalaking iyon ng kabuuang 6 na babae. Dagdag pa niya na pinahirapan niya ang mga ito, kumuha pa ng mga larawan habang pinaglalaroan sila, at pagkatapos ay pinatay. Itinuturo ang mga nakabalot na bagay sa loob ng freezer, paliwanag pa ni Bangso na ang sa tabi ng lalaki ay mga bangkay na kagaya nito dahil halos sa kanilang lahat ay mga mamamatay tao. Dagdag pa niya habang nanlalaki ang kanyang mga mata, na itong mga lalaki ay mga hayop dahil sila ay mga carnivore na nangbibiktima ng mga karaniwang tao. At habang siya ay nagpapalabas ng seryosong nakakatakot na mukha, wika pa niya na siya ay isang hunter lamang na nanghuhuli sa kanila. Tanong niya sa detective na ikinabahala ng todo ng lalaki, na nauunawaan niya ba ito dahil ang dapat nitong binabaril ay hindi siya at itong bastardo. Bagamat sagot lang nitong detective habang itinututok ang baril at sumisindi ng sigarilyo ay kung ganoon ba. Dagdag pa niya kung ano ba ang kanyang gagawin dahil ang nakikita niya lang ay isang baliw na mamamatay tao na nangingidnap at pumapatay ng mga tao. Natuon ang atensyon ng ating bida sa kanya. Kasunod ay ang pagtawa nito ng napakalakas sabay sabi na gaya ng kanyang inaasahan, walang may magagawa ang pakikipag-usap niya sa mga pulis. Mahigpit naman itong hinawakan ang malaking martilyo, na siyang ikinabahala ng todo ng detective kaya pasigaw itong nag-utos na huminto. Pero hindi ito batid ng ating bida at nagpatuloy lang sa paghampas ng kanyang armas, dahilan ng pagtama nito sa ulo ng lalaki ng napakalakas kaya ito'y sumabog kaya siya ay pinaputukan ng pulisya. Pagkatapos ng kanyang ginawa, humiling ang ating bida na kung siya ay magkakaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay, umaasa siyang napupuno ito ng mga halimaw na maaari niyang patayin ayon sa ninanais ng kanyang puso. Habang papalapit ang bala sa kanya, naisip niya na ito'y isang lugar na gaya ng Murim. Makalipas ng ilang saglit ay pansin naman natin sa pader ang bakas ng bala at mga dugo, nagpapahiwatig na nagawang matamaan ang ating bida. Nang bigla na lang natin makikita ang paglipat ng mga alaala nito, kung saan makalipas ng ilang saglit ay ang paghinga nito ng malalim dahil sa pagbuhos sa kanya ng tubig. Dito ay nagising siya habang hinihingal ng todo at natanong sa sarili kung papaano pa siyang nabubuhay dahil nakakasigurado siya na siya ay nabaril. Isang matabang lalaki ang bumungad sa kanyang harapan na nagtataka kung bakit pa ito nabubuhay dahil nakakasigurado din siya na ang batang lalaki ay namatay. Ang mata ng ating bida ay nanlaki, nalilito pa rin sa pangyayari.
Nagalit naman bigla itong matabang lalaki, kaya hinawakan nito sa damit ang ating bida. Pagkatapos ay inangat nito ang kanyang kamao sabay ng gagalaiting na tanong kung alam ba nito kung gaano kahirap na dalhin siya dito galing sa palengke. Habang patuloy na itinututok ang kamao, tanong pa nito kung kailangan ba talaga niya itong tuluyan. Nang bigla na lang nitong itinapon ng batang lalaki sa tabi at sinabing magkikita sila kinabukasan at tiyak na katapusan niya na pagdating ng araw na yun. Nag-aapoy sa galit ang mga mata, pansin ng isang malaking bato sa kanyang tabi ay kinuha ito ng ating bida. Pagkatapos ay sinubukan niyang sundan itong lalaki, pero bago pa man siya makalapit ay nakaramdam siya ng matinding pananakit sa buo niyang katawan kaya ito'y kanyang nabitawan. Sa tindi ng nararamdaman nitong sakit ay natumba siya sa lupa. Dito nakita niya ang kanyang kamay na kasing nipis ng mga buto, at doon napagtanto niya na mayroong bagay na kakaiba. Kaya dali-dali niyang binuksan ang kanyang suot na damit. Bumungad sa kanya ang isang katawan na butot balat at naunawaan niya na hindi niya pagmamayari itong katawan. Hinahawakan ng kanyang nangingitim na tagiliran, nagtaka siya kung ano itong mga sugat. Natuon naman bigla ang atensyon nito sa labas ng kanyang silid. Doon ay nanlaki ng todo ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay isang napakagandang tanawin na mayroong kakaibang mga gusali galing sa ibang mundo na pamilyar sa kanya. Habang patuloy na nakatitig ng napupuno ng pagkamangha sa kanyang kinaroroonan ay natanong niya kung ito ba ay ang mundo ng Murim. Saglit siyang natigilan, at matapos ng ilang sandali ay napahawak siya sa kanyang ulo at napaluhod. Hawak-hawak ang kanyang bibig ng dalawang kamay ay naiyak siya ng todo. Kasunod ay ang pagbitaw niya dito at pagpapalabas ng malaking ngiti dahil natupad ang kanyang kahilingan. Mayroon namang notifikasyon ang biglang tumunog para sa manlalaro na si Dong Bangsu. Isang mensahe ang lumabas, binabati siya sa pagdating niya sa Murim Online, ang mundo kung saan naninirahan ang pinakamalakas. Dahil dito, natawa na lang ng histerikal ang ating bida na parang isang baliw. Lumipat naman ang eksena sa nakaraan bago muling mabuhay ang ating bida habang mayroong paa ang inaayos ang mga tuyong damong nakakalat sa lupa. Mayroon ding mga kabayo sa paligid, at makikita natin ang batang lalaki sa loob ng kulungan ng mga kabayo na masipag na nagtatrabaho. Bigla namang may sumipa sa pintuan, isang lalaking tumatawag sa pansin ng batang lalaking nagngangalang Sosam. Naagaw ang atensyon nitong batang lalaki at tinanong niya kung ano ang pakay nitong si Machil. Napahawak si Machil sa kanyang ilong dahil sa mabahong amoy ng mga dumi ng mga kabayo, saka inutusan niya si Sosam na sumunod dahil mayroon siyang ipapagawa sa kanya. Ngunit naglakas loob at mariing nagtanong si Sosam kung ngayon na ba dahil hindi pa siya natatapos sa paglilinis ng kulungan, dahilan ng pag-uunat at pag-aayos ni Machil ng kanyang braso. Kasunod ay buong lakas nitong dinakma ang batang lalaki sa pisngi, at saad niya na mukha ba siyang nagtatanong. Dagdag pa niya habang inaangat sa ere ang bata, na dahil pinapatuloy at pinapakain ang ulilang bulol na ito ng angka ng Danri ay palagi niyang nakakalimutan ang kanyang lugar. Binanggit pa nito na tandaan niya na siya ay isang hamak na alipin lamang, kung saan wala nang may nagawa itong batang lalaki kundi hayaan na lang ang patuloy na pang-aabuso sa kanya. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo sa bayan, sa isang tindahan na nagbebenta ng mga sandata. Dito ay makikita natin ngayon ang pagdating ng isang matabang lalaki kasama si Sosam, kaya natanong nitong matanda kung bakit itong si Dong-o ang dumating at hindi si Machil. Paliwanag ni Dong-o na alam ito ng matanda. Ito'y dahil si Machil ngayon ay nasa Phoenix Tavern at nagiinuman kasama ang babaeng si Eng-eng. Pinapatunog ang mga daliri nitong mataba sa tabi ng batang lalaki, nagsabi ang matanda na ito'y hindi mahalaga at natanong kung sila lang bang dalawa ang pumunta. Dahil kung ganoon, mahihirapan silang dalawa sa paglipat ng napakaraming nagkalat na mga sandata. Sapagkat napatawa lang ng malakas si Dong-o at natanong kung hindi ba nito nakikita, andito ngayon ang perpektong kabayo na kanilang magagamit. Nang bigla na lang nitong sinuntok ang batang lalaki ng napakalakas sa kanyang katawan, dahilan ng pagkakatumba nito sa lupa habang napapaubo ng ilang beses. Pero kahit na ganoon ay walang pakialam itong matabang lalaki at may masamang tingin lang na natanong kung ano ang ginagawa nito, at nag-utos na siya ay tumayo dahil kailangan nitong ilipat ang mga sandata ngayon din. Mayroon naman siyang naalala kaya siya ay napadikit ng dalawa niyang kamay. Paliwanag niya na mayroon din siyang mga plano sa Phoenix Tavern ngayong araw, kaya mukhang ang kanilang nakababatang kapatid na si Sosam lang ang gagawa ng mabibigat na trabaho ngayon.
Habang sumusuka si Sosam sa lupa, nagsabi lang itong si Dong-o na siya ay aalis na ngayon kaya dapat itong magsikap sa trabaho. Nasisilayan itong tagpo, saglit na natigilan ang matanda. Pero napalihis na lang siya ng tingin habang nalulungkot dahil wala siyang may magagawa. Di kalaunan ay makikita naman natin ang batang lalaki na hinihingal ng todo sa paglalakad habang daladala ang napakabigat na mga armas sa kanyang likuran. Sa kanyang pagpapatuloy ay unti-unting napunit ang lalagyan, kung saan matapos ng ilang saglit ay tuluyan itong napunit dahilan ng pagkahulog ng mga armas at pagkatumba ng batang lalaki. Kahit pa na mayroong malaking butas ang lalagyan, nagpatuloy si Sosam sa pagkolekta sa mga nahulog na armas at ito'y kanyang pilit na dinala para magawang mailipat. Makalipas ng ilang oras sa paglubog ng araw kinahapunan ay tumungo tayo pabalik sa tindahan, dito ngayon ay naroon ang matandang lalaki, nagsasabi na mabuti ang ginawa nito at nangangambang na tanong kung hindi ba dapat itong magpahinga. Ito'y dahil pansin niya ang batang lalaki ay napakaputla, kapareho ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. At ganoon nga dahil siya ay tama, pero kahit na ganoon ay nagsabi lang ito na siya ay maayos lang. Sa pag-uwi ng batang lalaki ay ramdam nito ang matinding pagkahilo kaya hindi ito makalakad ng maayos. Kasabay pa nito ay mayroon siyang naririnig na tinatawag ang kanyang pangalan ng ilang ulit. At habang siya ay nakakaramdam ng ginaw, ang boses ay nagtanong sa kanya kung gusto pa ba nitong ipagpatuloy ang ganitong nakakaawa at mala-insektong buhay. Nang bigla na lang nitong nabangga ang isang lalaki, kaya napatingin siya kung sino ito. Isa itong lalaking may malaking pangangatawan na ngayon ay nagbabaga ang mga mata habang tinatanong kung sino itong batang lalaki at hindi pa ba ito aalis. Nang hihina at wala sa sarili, sinubukang manghingi ni Sosam ng kapatawaran. Pero bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi ay buong lakas siyang sinuntok nitong lalaki sa mukha. Sinasalo itong pag-atake, natanong niya sa sarili kung kailan at saan ba nagkamali ang lahat. Habang nagpapatuloy ang lalaki sa pagsipa sa nakakaawang batang lalaki, natanong pa nito sa sarili kung ito ba ay noong namatay ang kanyang pamilya sa bagyo at siya lang ang nag-iisang nakaligtas. Habang nakaupo sa lupa si Sosam, inangat nitong lalaki ang kanyang kamao para magpatuloy sa pag-atake, bagamat naisip lang nito kung ito ba ay noong kumatok siya sa pinto ng angkan ng Danri para mabuhay. Ang napakalakas na pagsuntok ng lalaki ay kumonekta sa bata, kung saan humandusay ito sa lupa ng walang natitirang lakas habang napapaisip na marahil ito ay sa sandaling siya ay ipinanganak sa mundong ito. At habang unti-unting nawawala ang kanyang lakas ay may mahinang boses na nagmakaawa itong may sumagip sa kanya. Lumipat naman bigla ang eksena pabalik sa kasalukuyan patungo sa kulungan ng mga kabayo habang lumalabas ang liwanag sa maliit na bintana. Naroon ngayon ang ating bida sa katawan ng batang lalaki. Sa kanyang pagkagising ay unti-unti nitong binuksan ang kanyang kulay pulang mata. Tumayo siya pero ramdam nito ang napakatinding pananakit ng kanyang katawan dahil sa kanyang mga sugat. Hindi naman ito napanatili ang kanyang balanse kaya napasubsob siya sa iniinuman ng tubig ng mga kabayo. Doon habang pinagmamasdan niya ang refleksyon ng bago niyang katawan ay napagtanto niya na ang pangalan nitong batang lalaki ay Sosam. Maya't-maya pa ay sumandal siya sa bagay upang makatayo ng tuwid. Napapatingala habang pinagmamasdan ang paligid, naunawaan niya na itong kulungan ng mga kabayo ay ang nasa alaala ng batang lalaki. Napagtanto niya din na ang tunay na si Sosam ay namatay sa pagkakabugbog sa mga panahong iyon at siya ay pumasok sa katawan nito. Natuon naman bigla ang kanyang atensyon sa kanyang napapansin sa gilid, ito ay dahil lumitaw sa kanyang tabi ang isang status window. Kabilang dito ay isang mensahe galing sa system, binabati siya sa pagdating niya sa Murim Online, ang mundo kung saan naninirahan ang pinakamalakas. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa bayan habang makikita natin si Machil na naglalakad, dito ay daladala niya ang isang mangkok ng nakakadiring tira-tirang pagkain. Nagreklamo siya kung bakit niya kinakailangang gawin itong bagay, at natanong kung siya lang ba sa angkan ng Danri ang makakaayos sa gulo ng bastardong yun. Naisip niya rin na dapat ang bastardong yun ay dumiretso na sa kulungan ng mga kabayo pagkatapos ng trabaho. Pero hindi niya lubos maisip na sa lahat ng mga tao ay makakatagpo nito si Peng Dorang, isang sikat na lalaki sa pagkakaroon nito ng napakaikling pasensya. Kasunod ay ang pagpapalabas nito ng nakakatawang reaksyon habang sinasabi na hindi siya makapaniwala na ang dakilang lalaki na gaya niya ay lilinis ng puwet ng nakakaawang maliit na bastardong na yun. Nang bigla na lang nagdilim ang ekspresyon nito at natanong kung dapat bang patayin niya na lang ito ng tuluyan.
Pero pinitik nito ang kanyang dila at naisip na masyado itong mapanganib dahil kung siya ay mahuhuli, ang kanyang leeg ay ang mauunang mapuputol. Di kalaunan ay ang pagdating niya sa kulungan ng mga kabayo kung saan malakas ang pagkakasipa nito sa pintuan upang ito'y bumukas, sabay tanong sa batang lalaki kung bakit ang bastardong ito ay kailangan pang mabuhay at gumawa ng ganitong problema para sa kanya. Itinapon naman ito ang tira-tirang pagkain patungo sa ating bida, kung saan bumagsak ito sa pagitan ng kanyang mga paa kaya nagpatuloy sa pag-alis si Machil. Ngunit kahit na ganoon ay hindi ito alintana ng ating bida at patuloy lang na pinagmasdan ang lalaki. Natanong niya sa sarili kung 2 linggo na ba ang nakalipas noong siya ay magising sa lugar na yon. At sa mga oras na yon, nagawa niyang mangalap ng impormasyon kay Machil at sa panlabas na mundo. Una, habang pinagmamasdan niya ang mga nag-eensayong kalalakihan ay nagawa niyang malaman na ang mga tao roon ay gumagamit ng letrang Tsino kahit ito'y hindi sa Tsina. Nakikita ang pagkakaroon ng liwanag sa espada, napagtanto niya na ito ay dahil sa martial arts. Kinabibilangan nito ng mga nakakamanghang techniques na noon ay tila posible lamang sa mga nobela at pelikula dahil ang mga tao ay lumilipad at kumikilos ng napakabilis na halos hindi masundan ng mga mata. Habang nagpapatuloy ang pag-eensayo ng mga kalalakihan, mayroon pang napansin ang ating bida. Sa mundong ito, ang nasabing mga martial arts ay nabubuhay at humihinga. Kaya para itong totoong buhay na bersyon ng Murim Online. Pangalawa ay nagawa niyang malaman ang patungkol sa status window at system, at nakakasigurado din siya na itong Murim Online na status ay gumagana at tanging siya lang ang nakakakita. Sa simula, dahil sa system window na yon at pagkakaroon ng martial arts, naisip niya na ito'y nasa loob ng isang laro. Pero habang pinipiga niya ang kanyang kamao, sinabi nito na ang lugar na yon ay hindi maikakailang totoo. Ito ay dahil ang lahat ng mga tao roon ay mayroong kani-kanilang emosyon, at sila ay gumagalaw na parabang sila ay nabubuhay. Kaya habang pinagmamasdan ng ating bida ang status window ay natanong niya kung siya ba ay isang tao o isang player. Bigla naman itong inalis ang system dahil sa isang boses na sumulpot malapit sa kanyang kinaroroonan. Ito'y pagmamay-ari ni Dong-o na sumilip sa pintuan habang nagsasabi na mukhang ang kanilang nakababatang kapatid ay komportable ang pamumuhay. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha, na ito'y habang ang ilan sa kanila ay sinigawan at pinarusahan dahil sa isang tanga, at natanong kung matagal ba itong hinintay ng bastardo. Hindi sumagot si Sosam at patuloy lang siyang pinagmasdan sa sulok. Subalit matapos ng ilang sandali ay natuon ang atensyon ni Dong-o dahil sa bigla nitong pagtayo. Matapos noon ay ang pagkuha niya sa tira-tirang pagkain, kung saan wala nitong pag-aalinlangan na diretsyong nilunok dahilan ng pagtataka ng matabang lalaki. Sa galit ay inangat ni Dong-o ang kanyang isang kamay para siya ay patamaan. Ngunit bago noon ay mapapansin natin ang pagliliwanag ng kulay pulang mata ni Sosam, kasunod ay ang mabilis na pagbasag niya sa mangkok para makagawa ng isang matalim na armas. Matapos noon ay ang walang pag-aalinlangan niyang pagsugod at pagsaksak sa leeg ng matabang lalaki kung saan mabilis na sumirit ang dugo. Tinitigan naman siya ng ating bida nang parang may nababaliw na tingin. Samantala si Dong-o ay dali-daling tinakpan ang kanyang sugat upang pigilan ang pagdurugo. Nang bigla na lang lumapit ang ating bida at mayroong bagay na binulong, sinasabi kay Guakdong-o na ang kilala nitong bata ay matagal nang namatay. Kasunod ay ang muli niyang pag-angat ng kanyang kamay upang saksakin ulit ang lalaki. Pansin ito, gamit ng kanyang bakanteng kamay ay hinuli niya ang kamay ng ating bida para ito'y maharang. Pero dito siya nagkakamali dahil ang hawak nitong patalim ay nasa kabila pala, dahilan ng muling pagkakasaksak nito sa matabang lalaki kaya siya ay napasigaw na lang ng todo. Walang awa naman nitong pinagsasaksak ang mataba, at habang ito'y pinagpapatuloy niya ay ang walang tigil nitong baliw na pagtawa kung saan nagkalat ang napakaraming dugo sa paligid. Sa sandaling siya ay huminto ay ang walang tigil na pagsirit ng dugo palabas sa katawan ng lalaki, dahilan ng pag-ulan nito sa paligid. Naliligo sa dugo, naramdaman ng ating bida na ito'y mainit. Matapos noon ay ang kanyang pagtingala at pagtatanong kung siya ba ay isang tao o isang player. Ngunit hindi yun mahalaga, dahil naunawaan ng ating bida na itong lugar ay walang dudang isang realidad. Naunawaan niya din ang pinakamahalagang batas sa mundong ito na kanyang naramdaman kay Machil at sa bastardong yun. Ang mga mahihina ay mga biktima ng mga malalakas, at ang mga malalakas ay sinasamba. Nandidilat ang kulay pulang mga mata at napapangiti, naisip ng ating bida na kung ito'y sa lugar gaya nito,
Maaari siyang pumatay ayon sa ninanais ng kanyang puso nang hindi kailangang itago ang tunay niyang pagkatao. At mas malalakas, o di kaya ay mga halimaw na mga carnivores ang tiyak na malayang gumagala sa gubat na tinatawag nilang Murim. Pabalik sa ating bida habang pinagmamasdan ang malaking bukol sa kanyang braso, naisip niya na sa sandaling gumaling itong katawan ay ipagpapatuloy niya ang pangangaso. Napangiti naman siya bigla. Kasunod ay ang pag-angat nito ng kanyang dalawang kamay habang napapatingala sabay dagdag na ipagpapatuloy niya ang pangangaso dito sa lupain ng tunay na mga mamamatay tao. Dito sa bagong Murim, dito siya magsisimula. Sumapit ang gabi habang makikita natin ang bangkay ng matabang lalaki sa sahig at nagkalat ang mga dugo sa paligid. Sa tabi ay naroon ngayon ang ating bida na si So-sam, nakaupo at tahimik lang na pinagmamasdan ang walang buhay na katawan. Naisip niya na sa karaniwan, ang lalaking gaya nito ay hindi karapat-dapat bilang isang biktima, pero kahit na ganoon ay mayroon siyang kailangang kumpirmahin. Patuloy na pinagmamasdan ang bangkay, nagbigkas siya ng isang salita sa pagsasabi ng inventory. Kaagad namang may lumitaw sa kanyang harapan galing sa system na parang isang portal. Nakikita itong bagay, pansin ni So-sam na parang may kakaiba rito. Ito ay dahil ang inventory sa Murim Online ay slot-based system na mayroong isang item sa bawat slot, ngunit ang inventory ngayon na nasa kanyang harapan ay isang malaki at bukas na espasyo. Upang ito'y masuri ng mabuti, sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa bagay at ito'y diretsyong bumulusok paloob. Ramdam niya dito na ang espasyo ay napakalawak at marahil ito ay mayroong ilang daang metro ng laki. Natuon naman bigla ang atensyon niya pabalik sa bangkay ng matabang lalaki at mayroon siyang naisip. Agad nitong inalis ang kanyang kamay sa loob ng inventory, pagkatapos ay lumapit siya sa katawan at inilipat ang kamay niya papunta sa mukha nito. Hawak-hawak ang ulo ng matabang lalaki ay bumigkas siya ng isang utos, sinasabing ilagay ito sa inventory. Matapos niya itong mabigkas ay ang biglang pagliliwanag ng bangkay. Muli namang lumabas ang inventory at hinigop ang walang buhay na katawan ng mataba, sa puntong wala nang may natirang ebidensya kahit pa na isang patak sa mga dugo nitong nagkalat. Nabigla ang ating bida dahil dito, hindi inaasahang mawawala sa isang iglap lamang ang malaking bagay, at naisip niya na ito'y isang kapaki-pakinabang na abilidad kaya magagamit niya ito ng husto. Natanong niya rin kung pwede bang makapasok ang mga nabubuhay na bagay sa loob ng inventory, at kung magagawa man nila, sila kaya ay patuloy na mabubuhay. Kasunod noon ay ipinamalas niya ang isang masamang ngiti, iniisip na mukhang kailangan niya pang mag-eksperimento ng kaunti. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa labas ng bayan kung saan mayroong dalawang lalaki ang nag-uusap. Habang ang mga ito ay nahuhumaling sa pagkukwentuhan, pansin natin ang ating bida na tahimik na nagwawalis sa sulok. Pinapanood at sinusuri ang bawat bagay na binibigkas ng mga ito. Natuon ang atensyon ni So-sam sa kanila kaya nahinto siya sa pagtatrabaho. Mayroon namang isang lalaki ang napansin siya at lumapit sa kanya, kung saan ang siya ay marating nito ay ang napakalakas na pagbatok niya kay So-sam sa ulo. Ito ay si Machil, nagsasabi na narinig niya na itong batang lalaki ay hindi na nakakapagsalita. Nagkukunwaring nasisiraan ng ulo siyang sinagot ng ating bida sa pagpapalabas ng hindi maunawa ang tunog. Gamit ng daliri ni Machil, idinikit niya ito sa payat na katawan ng bata at minumurang pinagsabihan na huwag lang itong tumayo doon nang walang may ginagawa. Matapos noon ay inilipat niya ang kanyang daliri patungo sa isang kabayo sa loob ng kulungan at inutusan si So-sam na isama ito sa paglalakad. Agad namang napayuko ang ating bida at muling nagpalabas ng kakaibang tunog upang pasang-ayunan ang utos ng lalaki. Pero kahit na ganoon, napapapiga ng kanyang kamao siyang nagreklamo kung ano ba ang dapat nitong gawin sa isang lalaking hindi nakakapagsalita ng maayos. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo sa bayan kung saan naroon ngayon si So-sam dala-dala ang kabayo sa paglalakad. Dito ay pansin niya ang iba't ibang taong nagtitipon, naroon ang mga taong nagbebenta sa kanilang mga tindahan at mga taong mapayapang namamalengke. Pero mayroong bagay ang umagaw sa kanyang atensyon. Ito ay dahil sa isang maliit na eskinita sa tabi ng isang tindahan ay mayroong mga nagtatagong maliit na anino. Iyon ay ang mga kabataan na walang pag-aatubiling hinagis ang isang bato papunta kay So-sam. Tumama ito patungo sa ulo ng ating bida, dahilan ng pagtulo ng dugo sa kanyang mukha. Matagumpay sa masamang bagay na kanilang ginawa,
Nagpatuloy ang mga maliliit na bata sa pang-aasar kay Sosam sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang bobo at mayroong nagsasabi na hindi na ito ngayon nakakapagsalita. Nang bigla na lang natigilan itong isang batang lalaki dahil sa paglapit ng ating bida sa kanilang kinaroroonan. Dito ay taglay ngayon ni Sosam ang nakakasindak na tingin at napakalakas na killing intent. Pinunasan naman agad ng bata ang kanyang mga mata upang masiguradong hindi siya namamalikmata. Kaya noong muli nitong tiningnan si Sosam, bumalik na ito sa pagiging isa nitong nababaliw at siraulong lalaki na hindi nakakapagsalita. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida kasama ng kabayo kaya naiwan ang mga batang nagtataka. Kaagad naman ng mga itong tinawanan ang nakakaawang bata, at nagpatuloy sila sa walang tigil na pagbabato kay Sosam habang inaasar na ito'y isang pipi. Pero kahit na walang tigil ang mga ito sa kanilang masamang gawain, nagpatuloy lang si Sosam sa paglalakad habang nagpipigil na ipakita ang tunay niyang pagkatao. Lumipat naman tayo sa ibang dako habang mayroon tayong makikitang mga paa na naglalakad. Pagmamay-ari ito ni Machil na ngayon ay nagrereklamo na dapat ang gaya niya ay hindi nakatali sa paglilinis ng mga sandata dahil si Guakdong-o ay hindi nagpakita ng ilang araw. Tanong pa nito nang marating ang isang gusali na kung ito kaya ay namatay kung saan. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil sa pagbukas ng pinto. Ang naroon ay si Sosam kaya nagtataka niyang natanong sa batang lalaki kung bakit siya lumalabas doon. Naagaw ang atensyon nito sa kanyang nasisilayan, ito ay dahil ang mga armas ngayon ay naayos ng mabuti at kumikinang sa sobrang kalinisan. Hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, natanong ni Machil ang batang lalaki kung ginawa ba nito ang trabaho para sa kanya. Na siyang pinasang-ayunan ni Sosam sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagyuko nito na parang isang baliw. Naisip ni Machil na matapos ang isang karanasan na halos ikamatay ng ating bida ay nag-iba ang batang lalaki ng tuluyan, dahil ngayon ay nagtatrabaho na ito ng mabuti at ginagawa ang mga bagay ng hindi inuutusan. Tanong din niya kung naging ganap na bang tao ang batang ito sa wakas. Pagkatapos noon ay mayroong ibinigay na napupunong maliit na supot si Sosam sa lalaki. Nagtataka itong kinuha ni Machil at natanong kung ano ito, at nang ito ay kanyang mabuksan ay bumungad sa kanya na ito'y napupuno ng pera. Sa sandaling ito ay kanyang maunawaan ay saglit siyang natigilan. Matapos noon ay ang pag-akbay niya sa balikat ng ating bida at natutuwang pagsasabi na sa wakas ay natutunan na din ito kung papaano gumagana ang mundo. Kasunod ay ang napakalakas na paghampas nito sa likod ni Sosam sabay sabi na ito'y mabuti kaya ipagpatuloy niya ito simula ngayon. Dali-daling umalis si Machil nang daladala ang nakuha nitong pera habang nagpapalabas si Sosam ng nababaliw ng ngiti. Nang bigla na lang nagbago ang ekspresyon nito sa pagiging seryoso, iniisip na si Machil ay isang tanga dahil hindi niya namamalayan na ito na ang kanyang pamasahe sa kabilang buhay. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagkahulog ng supot na naglalaman ng pera, sinalo ito ni Machil habang naglalakad sa isang kalye habang may ngiting napapaisip na tama ang ginawa ng bata. Dahil sa halip na araw-araw lang itong yumuyuko, kailangan niyang matuto gaya nito. At dahil napupuno ang bulsa ni Machil ngayong araw, may malaking ngiti nitong napag-isipan na imbis na si Eng-eng ang tabihan, baka ang babaeng si Choson ang pipiliin niya ngayong araw. Maya't-maya pa ay ang pagdating nito sa labas ng gusali ng Phoenix Tavern, dito ay sinalubong siya at binati ng isang lalaki, sinasabing mukhang naririto na naman ulit ito. Hinawakan ni Machil ang lalaki sa kanyang balikat at nag-utos na kuhanin nito si Choson. Hindi ito tuluyang naiintindihan, sumang-ayon ang lalaki na kukunin ang karaniwan nitong hinahanap na si Eng-eng. Pero pagkalipas ng ilang sandali matapos niya itong maproseso ay ang nagugulat niyang pagtanong kung ang sinabi ba nito ay si Choson. Pinasang-ayunan nito ni Machil sa pagsasabi na siya ay tama habang lumalabas ang usok sa ilong dahil sa matinding pananabik. Wala namang naging imik ang lalaki at naging tahimik lang, kaya gamit ng daladalang pera ni Machil ay ipinakita niya ito sa lalaki sabay tanong kung ano ang ipinapakita nitong itsura dahil marami siya ngayong dala. Nakikita ito, nagbago agad ang ekspresyon ng lalaki at mariing binati si Machil at inutusan itong maghintay sa kwarto sa ikalawang palapag dahil dadalhin niya roon si Choson. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo tayo sa loob ng silid sa ikalawang palapag. Habang masayang naghihintay si Machil ay mayroong boses ang sumulpot sa labas, nagsasabi na siya ay papasok. Pagbukas ng pinto ay ang pagsulpot ng napakagandang babae na mayroong magandang katawan at may suot na magandang kasuutan, nagpapakilala bilang si Choson na siyang ikinagulat ni Machil.
Pinagmamasdan ng todo itong babae, naisip niya na hindi may kukumpara si Eng sa ganda nito. Napaubo naman siya at nag-utos sa babae na umupo sa kanyang tabi. Lumapit ang babae sa kanyang harap at lumuhod sabay maamong pag-alok na hayaan siya nitong maglagay ng inumin para sa kanya. At habang natutuwa ng todo si Matchil sa patuloy na paglagay ng inumin nitong babae, mapapansin natin ang isang di halatang napakaliit na butas sa kahoy na pader. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipag-usap ay ang biglang pagliwanag ng kulay pulang bagay sa loob nito. Doon ay makikita natin ang pagbukas ng isang mata. Ito'y pagmamay-ari ng ating bida na tahimik na pinagmamasdan sa maliit na butas ang nangyayari habang siya ay nagtatago sa dilim. Bumalik muna tayo ng bahagya sa istorya. Sa sandaling sinabihan ng lalaking may-ari si Matchil na maghintay muna sa huling silid na matatagpuan sa ikalawang palapag dahil agad niyang ihahatid doon si Choson upang asikasuhin ang kanilang napag-usapan. Naramdaman naman ng lalaking ito ang matinding pagkadiri kay Matchil dahil pinili nito ang isang batang babae na sapat na ang edad upang maituring na sarili nitong anak. Gayunpaman, habang mahigpit niyang hawak ang supot na napupuno ng pera, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki at napalitan ng isang napakalaking ngiti, kasabay ng mariinggit na ang pera mismo ay walang kasalanan sa anumang masamang gawain. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang siyang natigil sa kanyang ginagawa nang ituon niya ang pansin sa pasukan ng gusali, sanhi ng pagdating ng isa pang panibagong kliyente. Sa pagkakakilala niya sa pamilyar na hugis ng aninong yun, agad niyang napagtanto na ito ay ang ating bida na si Sosam. Dahilan upang padabog siyang humakbang patungo sa direksyon ng batang lalaki. Sa sandaling marating niya ang harap nito, naiinis niyang tinanong kung alam ba nitong pipi kung nasaan siya ngayon. Dagdag pa niya nang may matinding panggagalaiti na dapat ay agad na itong lumayas dahil kung hindi ay may mangyayari sa kanya. Bagamat hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagkagulat nang ipakita ng ating bida ang isang supot na kanyang hawak. Inialok ni Sosam ang supot na napupuno ng pera habang binabanggit ang pangalan ng babaeng si Eng bilang malinaw na pakay ng kanyang pagdating. Agad namang inagaw ng lalaki ang supot at binuksan ito upang makasigurado kung totoo nga ang laman nito at hindi isang panlilinlang. Sa sandaling masilayan niya ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata dahil malinaw niyang nakita na ito ay siksik at napupuno ng salapi. Kasunod nito ay ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon, kung saan may malaking ngiti niyang binati si Sosam at magalang na sinabihan na maghintay sa ikalawang silid sa ikalawang palapag dahil agad niyang ihahatid doon si Eng. Habang lubos na nasisiyahan sa perang kanyang nakuha, makikita natin ang pagpapatuloy ng paglakad ni Sosam patungo sa loob ng gusali ng Phoenix Tavern habang unti-unting ipinapalabas ang kanyang masamang aura. Sa sandaling yun, kapansin-pansin din ang unti-unting pagtanggal ng mga bendahe sa kanyang mga kamay habang siya ay nagpapatuloy. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa loob ng isang silid sa ikalawang palapag, kung saan inaayos ni Matchil ang kanyang kasuutan matapos ang kanilang kasiyahan ni Choson, na ngayon ay wala ng malay dahil sa matinding pagkapagod. Sa kanyang likuran ay may namumuong anino, na tila walang iba kundi si Sosam na tahimik lamang siyang pinagmamasdan. Nang bigla na lang inangat ni Matchil ang kanyang braso habang buong loob na ipinapahayag na marami pa siyang natitirang lakas at hindi pa siya basta-basta matatalo, hindi na mamalayan na sa mga sandaling iyon ay may isang nilalang na tahimik nang nakarating sa kanyang likuran. Ginamit ni Sosam ang pinagtaling mga bendahe upang makabuo ng isang lubid, at sa isang iglap ay inilagay niya ito sa ulo ni Matchil nang walang anumang babala. Pagkatapos nito ay mabilis niyang ipinulupot ang mga bendahe sa leeg ng lalaki, at sa sandaling magawa niya yun ay agad niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa sobrang higpit ng tali sa kanyang leeg, hirap na huminga si Matchil at desperado niyang sinubukang alisin ang bendahe gamit ang kanyang mga kamay. Subalit sa tuwing sinusubukan niyang alisin ang tali ay mas lalo lamang itong hinihigpitan ni Sosam, dahilan ng paglingon ni Matchil patungo sa kanya at pagtanong kung ano ang ginagawa ng bastardo. Sa halip na sumagot, mas lalo pang hinigpitan ng ating bida ang pagsakal sa kanya habang yumuyuko siya palikod upang tuluyan silang matumba, na naging sanhi ng pag-angat ng katawan ni Matchil sa ere. Hindi nagtagal ay mabilis na bumagsak ang dalawa sa sahig, at dahil dito ay lalo pang nahirapan si Matchil na makawala mula sa mahigpit na pagkakasakal. Napansin ni Sosam na may kaunti pang lakas na natitira ang lalaki, kaya't ipinagpatuloy niya ang walang habas at napakahigpit na pagsakal dito nang walang balak tumigil. Dahil sa matinding paghihirap,
Unti-unting namula ang mga mata ni Matchil habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang mawalan ng kontrol. Kasunod nito ay ang marahas niyang paggalaw, pilit na ginagalaw ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan upang magpumiglas ng buong lakas. Muli niyang hinawakan ang tali sa pag-asang maaalis ito sa kanyang leeg, habang ang laway ay tuloy-tuloy nang umaagos mula sa kanyang bibig dahil sa kawalan ng hangin. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy lamang si Sosam sa pagsakal kay Matchil, at sa paglipas ng mga sandali ay unti-unting lumitaw ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan ang umikot pa itaas ang mga mata ni Matchil, habang ang mga mata ng ating bida ay patuloy na nag-aapoy sa matinding galit. Hindi nagtagal ay bumagsak ang isa sa mga kamay ni Matchil sa sahig, malinaw na nagpapahiwatig ng pagkawala ng kanyang buhay, kaya tuluyan ang inihinto ni Sosam ang pagsakal habang siya ay hinihingal ng todo. Agad namang napunta ang kanyang atensyon sa isang kumot hindi kalayuan sa walang buhay na katawan ni Matchil. Sa ilalim ng kumot na yun ay naroon si Choson, hubad at tahimik na natutulog na tila walang kamalay-malay sa pangyayari. Nang mapansin ng ating bida ang babae sa loob ng silid, mabilis na lumapit si Sosam upang masilayan ito ng mas malapitan. Umupo siya sa harap nito at tahimik na pinagmasdan ang babae, sinusuri kung ito ba ay tunay na natutulog o nagkukunwari lamang. Habang patuloy niya itong tahimik na pinagmamasdan, naisip ng ating bida na ang babaeng nasa harap niya ay isang herbivore, sapagkat wala itong taglay na lakas at malinaw na hindi rin kayang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang panganib. Matapos niyang makumpirmang siya nga ay tunay ngang natutulog, tumayo si Sosam at dahan-dahang lumayo mula sa kanyang kinaroroonan. Pumunta siya patungo sa dulo ng silid, sa bahaging may kahoy na pader na tila may itinatagong lihim. Sa sandaling marating niya ang lugar na yun ay bigla siyang huminto at tahimik na sumilip sa isang maliit na butas na naroon sa pader. Pagkatapos nito ay inilagay niya ang kanyang kamay sa butas at agad itong tinakpan, na para bang sinasarhan ang anumang maaaring magmula roon. Kasunod nito ay malinaw niyang ipinahayag ang isang utos na ilagay ito sa kanyang inventory, habang may maririnig na mga pagbebembang na nagmumula sa kabilang silid. Matapos maisagawa ang utos, sinabi niya sa sarili na mabuti na lamang at nag-ensayo siya sa paggamit ng inventory dahil nagiging kapaki-pakinabang ito sa ganitong mga sitwasyon. Nakaupo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ni Matchil, dagdag pa niya na paniguradong magiging malaking tulong ito para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Bigla naman siyang napatingin sa kanyang tabi nang mapansin ang paglitaw ng isang status window sa kanyang paningin. Habang masinsinan niyang sinusuri ang nilalaman nito, tahimik niyang sinabi na ang mga nakikita niya ay eksakto sa kanyang inaasahan. Ito ay dahil matapos ang kanyang ginawa ay nakatanggap siya ng experience points. Dahil dito, mabilis niyang naunawaan na ang pagpatay ng mga tao sa mundong ito ay nagbibigay ng ganitong uri ng puntos. At kung sakaling magkaroon siya ng sapat na bilang ng mga puntos, magagawa niyang mag-level up, at ang bawat pag-level up ay nagdudulot ng mas malaking lakas sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang napatingala, habang ang kanyang iminumulat na kulay pulang mga mata ay kumikislap sa matinding pananabik. Inangat niya ang kanyang dalawang kamay at mariing sinabi na ang pagiging mas malakas ay lalo lamang magpapadali sa kanyang pangangaso. At kung magiging mas madali ang pangangaso, mas mabilis din siyang makakakuha ng experience points. Nangangahulugan na sa mundong yun, may kakayahan siyang lumakas ng walang hanggan at walang katapusan. Habang iniisip ang ganitong posibilidad, napatingala si Sosam at napahawak sa kanyang mga mata, kasabay ng pagpapakita ng isang napakalaking ngiti, habang binibigkas na tunay ngang nakakamangha ang mundong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unti siyang bumalik sa kanyang dati. Sa pagkakataong ito ay may napansin siya sa katawan ni Matchil, dahilan upang muling mapalingon ang kanyang tingin dito. Kasunod ay inihulma niya ang kanyang mga daliri sa hugis parihaba, at habang nakikita niya sa loob nito ang walang buhay na mukha ni Matchil, naisip niya na tunay itong nakakapanghinayang dahil wala siyang dalang kamera. Bigla namang lumipat ang eksena patungo sa labas ng silid, kung saan tahimik na naghihintay ang lalaking may-ari ng gusali habang ang oras ay patuloy na lumilipas. Maya't-maya pa ay ang pagdating ng isang nagmamadaling babae patungo sa kanya, halatang hinihingal dahil sa pagmamadali. Ang batang babaeng ito ay walang iba kundi si Eng-Eng, na sa pagitan ng paghingal ay agad na nagtanong kung naroon na ba sa loob ang lalaking kanyang pakay. Sa halip na sagutin ng diretso, tinanong lamang siya ng may-ari kung bakit siya natagalan,
kasabay ng pagmamadali sa kanya na pumasok na sa loob ng silid, dahil kahit na ang kliyente ay isang pipi ay nagbayad pa rin ito at nararapat lamang na ituring bilang kanilang kliyente. Agad namang pinasang-ayunan ni Eng ang sinabi ng lalaki at walang pag-aalinlangang tumungo sa loob ng silid. Samantala, makikita sa mukha ng may-ari ang unti-unting paglitaw ng pagkainis. Ito ay dahil pansin niya na hindi pa din natatapos si Machil at si Choson kaya natanong niya kung sinusubukan ba ng mga itong gumawa ng anak. Hindi na niya napigilan ang sarili, kaya nagpalabas siya ng isang malakas na pag-ubo upang ipahayag ang kanyang pagkairita. Pagkatapos nito ay mariin niyang kinatok ang pinto habang malakas na nagsasalita, sinasabing matagal na ang lumipas at dapat ay lumabas na rin si Choson, sapagkat may iba pang kliyenteng naghihintay sa labas. Gayunpaman, agad din niyang binawi ang sinabi at idinagdag na kailangan ding magpahinga ni Machil matapos ang kanilang ginawa. Sa kabila ng lahat ng iyon, tanging katahimikan lamang ang sumagot sa kanya, na lalong nagpalalim sa kanyang pagkainis. Dahil dito ay kumunot ang noo ng lalaki, iniisip na sadyang hindi siya pinapansin ng mga nasa loob. Sinubukan pa niyang pagalitan si Machil mula sa kabilang panig ng pinto. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang may sumulpot na isang napakalakas na pagsigaw mula sa loob ng silid. Dahil dito, dali-dali at sapilitang binuksan ng lalaki ang pinto at pumasok sa silid, habang may matinding pagkabahala siyang nagtatanong kung ano ang nangyari. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay si Choson, na bakas sa mukha ang matinding takot habang nakatingala sa isang direksyon. Nang sundan ng lalaki ang tinitingnan ni Choson, siya din ay lubos na nagulat, hanggang sa nanghina ang kanyang mga paa at tuluyang matumba sa sahig. Ito ay dahil sa kanyang nakikita, isang pares ng mga paa na tila sumasayaw sa hangin. Ang mga paang yun ay pagmamay-ari ni Machil, na ngayon ay nakabigti at wala ng buhay sa loob ng naturang silid. Sa lalawigan ng Anhoy, dumadaloy sa norte ang ilog Huay, at sa gitna naman ang ilog Yangtze, dahilan upang mabuo ang isang malawak na kapatagan na matagal nang kinikilala sa kasaysayan. Ang lupaing ito ay kilala na mula pa noong sinaunang panahon dahil sa mayaman at matabang mga lupa nito. Gayon din ang pag-uugnay ng napakaraming lawa at ilog na nagbigay daan sa patuloy na pag-usbong ng kalakalan at komersyo. Dahil sa ganitong kalagayan, kung saan nagtitipon ang yaman at salapi, hindi maiiwasan na ang mga magnanakaw at masasamang loob ay sumunod din at magtipon sa naturang lugar. Habang patuloy na naglipa na ang iba't ibang pangkat ng mga bandido at masasamang loob mula sa tinatawag na unorthodox faction, marami ring individual ang tumindig upang sila ay harapin at talunin. Kasabay nito, maraming mga angkan at sekta na nakatuon sa pagtataguyod ng kaayusan at alituntunin ng Murim ang naitatag sa Anhoy. Kabilang sa mga pinakatanyag ay ang angkan ng Namgung, isa sa 5 dakilang angkan ng Central Plains at itinuturing ding pinakadakilang sekta sa buong lalawigan. Isa pa sa mga kilalang angkan sa rehiyon ay ang angkan ng Danri, na bagamat hindi maihahambing ang impluensya at lakas sa angkan ng Namgung, kinikilala sila bilang isang pamilyang nagtataglay ng natatanging puwersa ng labanan na tinatawag na Cross Heaven Sword Division. At dahil sa kanilang unit na namamahala sa pangangalap ng impormasyon at pagpapatupad ng batas, na kilala bilang Black Crow Squad, naging tanyag ang pangalan ng angkan ng Danri sa buong lalawigan ng Anhoy. Partikular na ang kakayahan ng Black Crow Squad sa larangan ng pangangalap ng impormasyon ay napakalakas, sa puntong kahit ang Beggar Sect, na kilala at kinatatakutan pagdating sa impormasyong pangilalim, ay napipilitang umamin na mas mataas ang antas ng Black Crow Squad ng angkan ng Danri sa aspetong yun, kahit sa loob lamang ng lalawigan ng Anhoy. Subalit sa kabila ng reputasyong ito, kamakailan lamang ay nahaharap ang mismong Black Crow Squad sa isang panibagong kaso na nagdudulot ng matinding pag-aalala. Sa kasalukuyan, tumungo tayo sa loob ng isang gusali, kung saan makikita ang isang kamay na mahigpit na humahawak sa isang dyaryo habang ang isang lalaki ay nakayuko sa kanyang harapan. Ang kamay na yun ay pagmamay-ari ng isang matandang lalaki, ang Black Crow Squad leader na si Guy Dehyo. Ayon sa kanyang binigkas, isa na naman itong kaso ng pagpapakamatay, at tila nagiging isang uri na ito ng salot. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang buwan ay halos 100 tao na ang kumitil ng sarili nilang buhay. Bagamat may mga kaso na talaga ng pagpapakamatay noon pa man, kadalasan ay 1 o 2 lamang bawat buwan at hindi kailanman umabot sa ganito karaming bilang, kaya't malinaw na may kakaiba sa nangyayaring ito. Naisip pa ng squad leader na ang pinaka nakakapagtaka sa lahat ay kung gaano kaperpekto ang bawat kaso,
sapagkat ang ebidensya at ang sitwasyon ng bawat isa ay malinaw na nagpapakita na ito ay isang pagpapakamatay. Gayunpaman, dahil sa pagdududa kung tunay nga bang posible ang ganitong serye ng mga pangyayari, tinanong ni Dehyo kung sino ang unang namatay, at sinagot siya ng kanyang tauhan na ito ay isang panday ng kanilang angkan na nagngangalang si Machil. Napatingin si Dehyo sa kanya at kinumpirma kung ang ibig ba nitong sabihin ay isang miyembro ng angkan ng Danri, na agad namang pinasang-ayunan ng kanyang kausap. Habang napapahawak sa kanyang balbas, tinanong ng squad leader kung saan naganap ang pagpapakamatay ni Machil. Itinuro ng lalaki na ito ay sa isang bahay pahingahan na kilala sa pangalang Phoenix Tavern. Agad na tumayo si Dehyo at inanyayahan ng kanyang tauhan na magpatuloy sila roon, subalit nagulat ang lalaki sapagkat hindi naman karaniwan na personal pang pumupunta ang squad leader sa ganitong mga kaso. Gayunpaman habang binubuksan ni Dehyo ang pinto ng silid, mariin niyang sinabi na kailangan niya itong makita mismo gamit ng sariling mga mata. Makalipas ng ilang minuto ay dumating sila sa loob ng Phoenix Tavern, at sa labas ng isang silid ay tinanong ng squad leader kung yun nga ba ang kwarto. Pinagtibay ito ng may-ari at ipinaliwanag na siya at si Chosun mismo ang nakakita kay Machil na nakabitin sa loob ng silid. Napaisip si Dehyo na kung ang laganap na pagpapakamatay ay sa katunayan isang serye ng pagpatay, paano nakapasok ang salarin sa loob ng silid upang patayin si Machil? Maya't maya pa ay pumasok siya sa loob ng silid, at ang unang ginawa niya matapos mabuksan ang pinto ay ang masusing pagmasid sa buong paligid. Maging ang sahig ay kanyang ininspeksyon ng mabuti. Subalit kahit na sinuri niya ang bawat sulok ng silid, wala pa rin siyang makita kung papaano maaaring nakapasok ang salarin. Habang hawak-hawak ang kahoy na pader, sinabi ni Dehyo na kung ganoon ay iisa lamang ang posibleng paliwanag. Napansin niya ang isang maliit na butas sa pader at naisip na kung ang mga kahoy na ito ay pwedeng alisin, maaari itong magsilbing isang lihim na lagusan. Gayunpaman may isang malaking problema, sapagkat malinaw na ang mga kahoy ay hindi pa kailanman naaalis. Dahil dito, tinanong niya ang may-ari kung may paraan bang maalis ang mga kahoy nang hindi tinatanggal ang bubong. Ipinaliwanag ng may-ari na hindi ito posible, sapagkat ang mga kahoy ay nakakabit sa uka ng kisame at sahig, at hindi ito maaaring hilahin o alisin hanggat hindi ginagalaw ang pangunahing biga ng estruktura. Dahil sa paliwanag na yon, napaisip si Dehyo kung ang kasong ito nga ba ay isang tunay na pagpapakamatay. Kasunod nito ay tinanong niya kung may tao ba sa kabilang silid noong namatay si Machil. Mariing sinagot ng may-ari na may bisita sa kwartong yun na halos dumating sa parehong oras kasabay ni Machil. Agad na natuon ang pansin ng squad leader at tinanong kung sino ang naturang tao. Inihayag ng may-ari na ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Sosam ng angkan ng Danri. Lumipat naman ang eksena patungo kay Sosam, na naglalakad habang daladala ang isang kabayo sa kalye. Habang kaharap ang status window, napagtanto niya na ang experience points na nakuha niya mula sa lalaking pinatay niya noong nakaraang araw ay mas mataas kaysa sa mga napatay niya noon. Nangangahulugan nito na ang lalaking iyon ay marahil isang martial artist. Habang mariin niyang pinipiga ang tali ng kabayo, naunawaan niya na ang pagpatay sa isang mas malakas na individual ay nagbibigay ng mas maraming puntos. Gayunpaman, batid niya na kung makikipaglaban siya ngayon sa isang bihasang martial artist, tiyak na siya ay matatalo. Sapagkat kahit ang pinakamahinang martial artist ng angkan ng Danri ay mas malakas pa rin kaysa sa kanya. Dahil dito, napag-isipan niya na kailangan niya ng isang biktima na makatutulong upang takpan ang puwang sa pagitan ng isang baguhan at ng martial artist na napatay niya noong nakaraang araw. Bigla namang may sumigaw na isang lalaki, sinasabing matagal na nilang hindi nakita ang kanilang maliit na Sosam. Dagdag pa ng lalaki, kasama ang iba pang mga kalalakihan sa loob ng eskinita, na nararapat lamang na magbigay galang at batiin ng ating bida ang mga nakatatanda sa kanya. Subalit na natili lamang itong tahimik at nakamasid sa paligid. Dahil dito, tinanong ng isa sa mga lalaki kung talagang binibigyan ba sila ni Sosam ng tahimik na pagtrato. Masayang sumagot ang isang lalaking kulang ng ngipin na hindi kailanman gagawin yon ng kanilang maliit na Sosam. Samantala, dahil hindi niya kilala ang mga ito, napaisip ang ating bida kung sila ba ay mga tulisan sa kalye. Hindi rin siya makapaniwala na ganito ang ginagawa sa batang lalaki, sapagkat kahit pa na siya ay itinuturing na isang basura, miyembro pa rin siya ng angkan ng Danri. Naitanong niya sa kanyang sarili kung tunay nga bang ginugol niya ang kanyang buong buhay na hinahayaan siyang apihin ng mga salot na tulad ng mga ito.
Dahil sa patuloy na pananahimik ng ating bida, bigla na lamang siyang dinakma ng isa sa mga lalaki sa kanyang ulo. Habang mahigpit siyang hawak, binalaan siya ng lalaki na mukhang kailangan nilang mag-usap ng hiwalay. Kaagad siyang hinila sa buhok habang kasabay na hinihila rin ang kanyang kabayo. Gayunpaman, hindi ito alintana ng ating bida, at pumasok sa kanyang isipan kung maaari ba niyang patayin silang lahat at gawin na sila ay mukhang nagpakamatay. Naalala niya na posible niyang ilagay ang kanilang mga katawan sa inventory at itapon sa ibang lugar. Subalit kung gagawa siya ng eksena roon ay may tsansang siya ay mabubuking. At dahil wala rin naman siyang gaanong makukuhang experience points mula sa kanila, napagdesisyonan niyang ipagpaliban na lang ito at hayaan na lamang na siya ay mabugbog sa ngayon at patayin na lamang sila sa susunod na pagkakataon. Muling nagsalita ang isa sa mga lalaki, sinasabing matagal silang hindi nagkita at mukhang lumaki si So-sam, marahil dahil sa masarap na pagkain at magandang pamumuhay. Kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang kamao upang suntukin ang ating bida. Subalit bago pa man ito mangyari ay may isang lalaking lumabas mula sa dilim at nag-utos na sila ay huminto. Ang lalaking ito ay nagngangalang Jang Ho, na natanong kung hindi ba niya sinabi na dalhin si So-sam ng maayos. Sa kanyang biglaang paglitaw ay nagulat ang lalaki, samantalang natuon ang pansin ni So-sam at tinanong niya sa sarili kung sino itong bagong dumating. Dumiretso si Jang Ho patungo sa kanya at hinimas ang kabayo habang sinasabing ito ay isang magandang hayop. Dagdag pa niya na ang kanilang leader sa Dark Society ay isang lalaking nahuhumaling sa mga kabayo, kaya napag-isipan niyang ibigay ito bilang regalo. Bigla niyang itinapat ang kanyang tingin kay So-sam, kasabay ng pagpapalabas ng masamang titig at pagtatanong kung ano ang masasabi nito patungkol dito. Kasunod ay ang pagpapakita niya ng isang nakakatakot na ngiti. Dahil sa napakalakas na killing intent na nagmumula kay Jang Ho, agad na naunawaan ni So-sam ang tunay nitong pakay, na mula pa lang sa simula ay balak siya nitong patayin at kunin ang kabayo. Gayunpaman, mali ang taong pinili ni Jang Ho na gawing biktima. Sa nakakatakot na mukha, muling tinanong ni Jang Ho kung ano ang sagot ni So-sam, sabay sabi na hindi na niya kailangang magtanong ng 2 beses. Tumugon si So-sam at malamig na nagsabi kung bakit hindi na lamang siya nito patayin, at kung ano pa ang silbi ng pagtatanong nito ng paulit-ulit. Lubos namang nagulat ang isang lalaki nang marinig na nakakapagsalita ng maayos si So-sam. Bigla namang itinaas ng ating bida ang kanyang kamao patungo kay Jang Ho, kasabay ng pagbigkas ng utos upang ipalabas ang kanyang inventory. Mula roon ay kumuha siya ng isang kutsilyo at sa isang hindi inaasahang sandali ay isinaksak ito sa leeg ng lalaki. Habang napupuno ng dugo ang mukha ni Jang Ho, ang tanging nasabi na lamang niya sa natitira niyang lakas ay kung papaano itong lahat nangyari. At habang makikita natin ang kutsilyo na nakadikit sa kanyang leeg, bigla na lamang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong eskinita. Makalipas ang ilang sandali ay sumunod ang isang napakalakas na pagsabog, na dahil sa tindi ng puwersa ay napilitan ang mga lalaking nanunood na takpan ang kanilang mga sarili. Kasunod nito ay lumitaw ang isang mensahe mula sa system na binabati si So-sam sa kanyang pag-level up. Maya't maya pa, matapos humupa ng pagsabog, muling nanlaki ang mata ng isang lalaki sa kanilang nakikita. Ito ay ang ating bida na ngayoy nababalot ng napakalakas na kulay pulang enerhiya habang hawak ang kutsilyo at papalapit sa kanila. Sa pag-aakalang isa siyang demonyo, at dahil sa matinding takot, nag-utos ang isa sa mga lalaki na sila ay tumakbo. Ngunit agad niya itong binago at inutusan ang kanyang mga kasamahan na patayin nilang lahat ang demonyong nasa harapan nila.